Gawa at di salita, yan ang pinatunayan ni Pakil Municipal Mayor Vince Soriano nang pinasinayaan ang kanilang bagong pamahalaang gusali kung saan ang pondong ginamit sa pagpapatayo nito ay mula sa kaban ng bayan. Itong bago na munisipyo, napaka-modern ito at pinagmamalaki natin to sapagkat wala tayong nahingi na anumang tulong sa national at saka provincial governments para maisakatuparan proyektong to. So ito yung nagpapakita ng aming layunin na may larawan ng aming bayan ng Pakil na nagsisikap na using our own resources ay makapagpatayo ng ganito klase mga gusali. So bahagi ito ng aming pagnanais na at least mabawasan man yung culture of mendicancy na meron sa pagitan ng national government and local government units. So tinatry namin na on our own ay makakalap kami ng mga resources na magagamit namin para sa pagpapatupad ng aming mga proyekto at programa sa aming bayan. Inilahad ni Mayor Vince ang mga features ng bagong municipal hall na sadyang pinag-isipan at pinagplanuhan para sa kaluwanan ng kanyang mga kababayan. Mga features nitong aming bagong munisipyo, syempre may mga sprinklers siya, may mga smoke detectors, may mga yung sa mga fire alarms ay state of the art yan, may sarili na rin kaming elevator para sa aming mga PWDs at senior citizen to make it more convenient sa bahagi nila kung sila ay aakyat ng second floor or ng third floor. So ayan yung mga features nitong aming bagong munisipyo na talaga namang pinag-isipan namin ng kumagat ay nagplanuhan ng medyo matagal para nang sa ganun pag ma-build na namin to iconic yan. Ayon pa kay Mayor Vince, ang disenyo ng Municipal Hall ay sumasalamin o sumisimbolo sa dalawang teritoryo ng bayan ng Pakil. Representative talaga kung ano ang bayan ng Pakil kasi dalawa actually sections parang dalawa siyang buildings na nagpapakita ng dalawang teritoryo ng bayan ng Pakil, ang Silangang Pakil na binubuo ng 7 barangays at saka yung Kanlurang Pakil na binubuo ng 6 na barangays. Yung pinaka-glass na facade tsaka yung sabihin na nating atrium, yan na nagre-represent sa Laguna de Bay sapagkat ang dalawang teritoryo ng bayan ng Pakil nahati kami ng Laguna de Bay. So bago ka makarating dun sa kabilang Pakil, dadaan ka pa na 4 na bayan, dadaan ka pa ng Pakil, ng Siniluan, ng Fami at saka Mabita. O kaya sa pamamagitan ng bangka, mag-cross ka ng Laguna de Bay. So ito ay kumbaga ay magandang representasyon at simbolismo na kung ano ba talaga ang bayan ng Pakil. Nabanggit din ni Mayor Soriano na gagawing museo ang lumang munisipyo at isasaayos ang disenyo ng mga gusali na nakapalibot sa liwasang bayan kaangkop sa disenyo ng Our Lady of Turumba. Gawin namin itong museum sapagkat may plano kami rito sa liwasang bayan. Ito nakaikot dito aming simbahan na gagawin namin itong Heritage Plaza, Heritage Site. So ayusin ang liwasang Rizal, liwasang Adonay, tapos medyo lahat ng buildings dito ng government ay iaangkop namin yung architectural design yan sa architectural design ng yung dambana ng Our Lady of Turumba ng St. Peter of Alcantara Parish. So nang sa ganun mayroong architectural unity, architectural synergy, yung lahat ng structures na nakaikot dito sa aming liwasang bayan. So this is for tourism. Sapagkat alam niyo naman, napaka-importante na industriya ng tourism dito sa bayan ng Pakil kasi ang aming klase ng turismo ay faith-based. Kaya nga, ang aming tagline is Pakil where fun starts with faith. So ang kasayahan ay nagsisimula sa ating pananampalataya. So pag-alis namin dito, sinisimula na rin pagpaplano para sa Heritage Plaza ng Pakil. At the same time, ang conversion itong building ito, yung Old Municipal Hall, na maging museum namin. Ibinida din ni Mayor Vince na dahil sa mga investor kung kaya napakaraming programa at proyekto ang naisagawa na at gagawin pa para sa bayan ng Pakil. Okay, nagtataka kayo kung bakit ganun nakadami yung mga proyekto at programa ng aming bayan na hindi kami umaasa sa national at provincial government sapagkat ang dami investments dito sa bayan ng Pakil. This year alone, in-expect natin na aaprubahan natin around 15 billion pesos. Naaprubahan ko na 7.84 billion pesos. Ito yung pagtatayo ng Manila Water ng 200 million liter
liters of water na water treatment facility. So 200 million liters of water every day ay ipoprocess dito sa plantang to sa Barangay Cabulusan. At magsusupply ito ng tubig sa may 2 million na tao dyan sa National Capital Region sa pamamagitan ng pagproseso ng tubig ng Laguna de Bay. At yung tubo na yan ay maglalagay sila ng tubo sa ilalim ng Laguna de Bay para makarating yung tubig dito sa aking bayan papunta dyan sa National Capital Region. So another big ticket investment ay yung Vena Energy. So starting this year, magtatayo sila ng mga wind turbines sa Kanlurang Pakil din. Yung sa Pililla Rizal, nag-expand na sa bayan ng Pakil at bilyong piso rin ang halaga ng project na around 9 to 12 wind turbines ang itatayo sa Kanlurang Pakil. Siguro nagtataka kayo nasan yung mga yon. Kasi sinabi ko nga, dalawa ang teritoryo ng Pakil. Itong kinatatayuan natin ang poblasyon kung nasan ang municipal hall nating bago, ito yung Silangang Pakil. Pero may mas malaking teritoryo ng Pakil sa kabila ng Laguna de Bay, bordering Halahala and Pililla Rizal. Nandun yung mga industrial kumbaga areas ng bayan ng Pakil. So yun, ang laki ng income namin. In fact, recently lang tumanggap kami ng award ang Municipal Treasurer's Office namin na talagang nag-exceed kami sa mga target kumbaga income ng aming munisipyo. So we have more funds to use for our programs and projects without sacrificing yung mga salary standardization kasi fully standardized na ang bayan ng Pakil. I think 4 tranche na kami this year at we recently approved it. Sa aking mga kababayan, naniniwala na hindi tayo pwedeng magpatubay-tubay sa hangarin natin na paunlarin ng ating mga lugar para makagapay tayo sa kaunlaran ng ating mga karating na bansa. So, ako'y nasa Pakil, pinipilit natin mapaunlad to nang sa ganon ay makatulong tayo sa pangmas malawakang pag-unlad ng ating bansa. At pag kasi bawat bayan na yan, maliliit, malalaki, nagtutulungan sa pag-unlad, definitely ang magiging mangyayari rito, yung buong bansa natin ay talagang uunlad, mabilis na aangat ang kabuhayan, mabilis na kumbaga makakamtan, makaunlaran that we deserve as a people. So, huwag kayong mag-alala at patuloy tayo naghahangad ang mga programa at proyekto para sa kaunlaran ng bawat isa.